Magandang umaga po sa ating lahat. Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak na ang kahulugay, mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at mutawa sa biyaya ni Juan sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Magsitayo po ang lahat. Masaya, mamuli
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson. Sa kalaunay, nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak.
nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inigalak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban at ang pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sangakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng insenso. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng insenso. Nagulat si Zacarias at napuno ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na to, sapagkat hindi ka naniwala sa sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya. Kaya napagtanto nila na nakakita siya ng isang pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po yung gising ninyo? Yung mga Eucharistic ministers kasi, maganda yung gising nila. Tingnan nyo, napakarami nila. Isa silang basketball team. May point guard, may sentro. Pwede na silang ipadala sa West Philippine Sea. Ang main character sa ebanghelyo natin ngayon ay si Zacarias. Sino na po kasi yung asawa ni Zacarias? Elizabeth. Ano kasi ang pangalan ng anak nila Zacarias at Elizabeth? Juan Tamad. Juan Bautista. Ano po ang itinuturo sa atin ngayon ni Zacarias? Meron pong isang teacher, pagpasok po niya ng classroom, sinabi niya sa kanyang mga estudyante,
magkakaroon tayo ng surprise quiz. Binigyan niya tig-isa yung mga estudyante ng bond paper at tinaupo niya ito. Ang sabi niya, huwag niyo munang titignan, sabay-sabay kayo mamayang titingin. Nang mabigyan na po ang lahat, nagbigay na ng signal yung teacher, tignan na ninyo. At pagkatingin po ng mga bata, nabigla sila kasi wala namang nakasulat na tanong. Ang tanging nandun lang sa bond paper ay isang tuldok o period. Ang sabi lang ng teacher sa kanyang instruction, isulat ninyo kung ano yung masasabi ninyo sa papel na iyan. At nagsulat po yung mga bata. Pagkatapos nilang magsulat, natapos kinolekta yung mga papel at binasa ng teacher. Alam nyo, ang napansin ng teacher ganito, yung sinabi nila, yung tuldok nasa gitna. Yung tuldok ay maliit. Ang tuldok ay kasing liit ng langgam. Ang tuldok ay kulay itim. Lahat ng sinabi ng mga bata ay patungkol doon sa tuldok. Ang sabi ng teacher, hindi ko kayo bibigyan ng grade dito, pero bibigyan ko kayo ng lesson. Bakit nag-focus lang kayo doon sa period at wala kayong sinabi sa malaking parte ng bond paper na kulay puti? Kaya nga, sabi ng teacher, parang sa buhay ng tao, yung tuldok, nire-represent niya yung mga karanasan at bagay na nagpapahirap sa buhay ng tao. Problema, sakit, bisyo. At ang sabi ng teacher, yung white part, nire-represent niya ang pagpapala ng Diyos. Na minsan sa buhay ng tao, mas pinapansin natin yung tuldok at nababaliwala yung blessing ng Diyos. Alam nyo, 2021, nung kadarating ko lang po dito, excited po ako. Kasi unang assignment ko bilang parish priest. Ilang taon, assistant lang po ako sa iba't ibang parokya, lipat ng lipat, pagkatapos ng isang taon. Pero alam ko dito, magtatagal ako. Nung pagdating ko po dito, alam nyo, kahit isang kutsara, wala. Walang baso, walang plato, wala man pong lutuan. Yung kumbento, hindi pa po nakakisame. Open po yan. Palayan pa po dito sa side at likod. Yung kwarto ko nun, yung ilaw niya, parang merong saklaan. Maraming lumilipad na gamo-gamo.